Si Jonathan ay isang Korean national na matagal nang pabalik-balik dito sa Pilipinas. Nais niyang malaman kung maaari daw ba siyang mag-ampon ng bata lalo pat abandonada naman daw ito at nais niyang matulungang umunlad ang kinabukasan nito. Jonathan, ayon sa Republic Act No. 8043, marami talagang prosesong kailangan daanan upang payagan sa ilalim ng ating batas ang tinatawag na intercountry adoption. Ayon sa Section 7 na nasabing batas, hanggat maaari, last resort lamang payag sa intercountry adoption. Mas pinahahalagahan kasi sa ating family code na hanggat maaari, ang pag-aampon ay limitado sa loob ng bansa. At kung wala nang ang iba pang maaaring mag-ampon sa isang bata, ay saka lamang ikokonsidera ang pag-aampon ng mga taga-ibang bansa. Ayon sa iyong kwento, ang sanggol na nais mong ampunin ay batang abandonada lamang. Upang masimulan ang proseso ng pag-ampon, kinakailangan na ang bata ay classified as legally free ayon sa Section 8 ng RA 8043 at dapat ay makakuha ng mga sumusunod na dokumento: found decree of abandonment, medical evaluation or history, psychological evaluation at pinakahuling larawan o litrato ng bata. Ang kakayahan din na mag-aampon ang mga sumusunod. Dapat sila'y mag-asawa na 27 years old pataas at 16 years ang tanda sa aampuning bata. Joint adoption kung sila'y mag-asawa. Sila ay dapat na may kakayahan at kahandaan na maging responsableng magulang. Hindi sila convicted sa isang kasong kriminal involving moral turpitude. At ayon sa batas ng kanilang bansa, ay maaari sila mag-ampon ng bata mula sa ibang bansa. Ika-6, may kakayahan na suportahan ang lahat ng batang aampunin. Ika-7, handang kilalanin at irespeto ang karapatan ng bata sa batas. Ika-8, ang bansa nila ay may diplomatic relations sa bansang Pilipinas. Ika-9, lahat ng kwalifikasyon ay mayroon sila upang makapag-ampon. Maaaring i-file ang petition for adoption sa Regional Trial Court sa lugar kung saan matatagpuan ng bata o di naman kaya ay sa Inter-Country Adoption Board. Tandaan na hihingan pa kayo ng mga supporting documents gaya ng birth certificates ng nais mag-ampon, marriage contract, physical, medical at psychological evaluation, income tax return o kahit anong na makakapagpatunay na may kakayahang pinansyal ang mag-asawa na kayang sumuporta sa pangangailangan ng bata, police clearance, character reference mula sa simbahan o sektang kinabibilangan nila at ang pinakahuling larawan ng mga nais mag-ampon. May family selection o matching din na gagawin dahil sa hindi nga basta-basta pwedeng mag-ampon kung ang nais lamang umampon dito sa bata ay nandito sa Pilipinas. Tandaan na aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po sa PTV4 News Center at gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.